Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. Nandito naman tayo sa Usapang Kaliwaan. Parang ganyan, ano. Usapang Kaliwaan. Kasi po marami nagpapadala sa atin. Pag-usapan naman daw natin, ano ba yung pagkakaliwaan na yan, di ba? Okay, sige, subukan natin tingnan. Ngayon, tingnan natin 13 signs, 13 tawag dito, sign ng isang babae ay tapos na at pagod na sa'yo, RB. Yeah? Okay. Mas madalas na, ito po yung mga signs ha, tingnan natin mabuti. Mas madalas na siyang kasama ng mga kaibigan niya. So, si babae ay wala ng interest. No? Kapag ang babae nawawala ng interest, mas pipiliin nito makasama ang kanyang mga kaibigan kesa sa kanyang asawa. Di ba? At syempre, hindi na siya nagre-reklamo tungkol sa mga dati niyang inirereklamo sa'yo. Di ba? Kasi hindi mo naman pinapakinggan. O. Di ba? O. Paano pa? At syempre, dami-daming reklamo, pero dahil nga sa ang kulit-kulit mo, nawalan ka na ng gana. O, si babae, di ba? Nawawalan na rin ng amor sa'yo pagka ganun. Di ba? Hindi rin siya nagre-reklamo tungkol sa mga dati niyang inirereklamo sa'yo. Magugulat ka na lang, husband, ha? Bakit hindi na siya nagre-reklamo? Parang ayaw niya na magkwento-kwento sa'yo. Nawalan na siya ng pakialam dahil nakita niya hindi sulit ang oras at lakas na ibinibigay mo sa kanya. Di ba? Wala na rin siyang interes sa usapan ninyo. Hindi na siya naiengganyo sa mga usapin ninyo at lagi ka na lang niyang iniiwasan para wala ng gulo, ika nga. Di ba? Hindi lang naman sa babae ito. Sometimes pwede rin naman sa lalaki, vice versa, di ba? At hindi siya nagpaplano kasama ka. Hindi ka na niya sinasama sa mga plano niya. Di ba minsan mag-asawa laging nagpaplanuhan yan, dalawa na yan. Di ba? Parang ito yung gagawin natin, ganito. Pero dahil nga sa wala na siyang gana sa'yo, sa iyong partner o sino man sa inyong dalawa, yan, ibig sabihin lang, wala siyang interest na sa usapan. Hindi kanya na ini-involve, hindi na rin siya nag-iengganyo na mag-usap kayo dahil iniiwasan kanya na. Okay? Hindi rin siya nagpaplano na kasama ka. Kansilado ang mga dates at hindi na rin siya nag-i-initiate ng mga plano. Diba? Minsan, mga babae o diba? Sa mag-asawa, lagi na lang nagpaplano. Itong pupunta natin, itong date para sa usapin na yan, dito tayo pupunta, yung mga ganong klase. Wala na po yun ngayon. Diba? At syempre, nilalayon nga ng ating, ito yung nagsulat ito, si William Antiquera Nilayo Aribela. Ayan. Arevalo pala. Sabi niya, hindi na siya nagpaplano kasama ka kasi silado ang mga dates at hindi na rin siya nag-i-initiate na mga iba pang plano. Isipin niyo yung mga gigya. Pag yan, ay nako, pag-isipan ninyo na bakit ganon. Yan. Hindi na rin siya tumutugon sa mga text at tawag. Di ba dati, pag talagang sweet na sweet kayo, lang text yan. I love you, dito ako sa ganito, etc. Kapag hindi kanya na tinitext dahil sa wala na nga siyang gana makipag-usap sa'yo, parang mali na, di ba? Yun. Titingnan nyo rin yun. Kasi kailangan kayong dalawang mag-partner. Yun. Tanda nating mabuti yun, ha?
kailangan lagi niyong nababasa ang mga bawat kilos ninyong dalawa. Kayong magpartner, di ba? Iniiwasan kaniyang tingnan sa mata. Di ba dapat sarap-sarap magtinginan sa mata, di ba? Ano, RB? Di ba? Yung ganon. Hindi na siya interesado makipag-eye contact dahil ayaw na niyang magbigay ng mga maling impresyon. Yeah? Naiinis na siya sa ginagawa at sinasabi mo at mga bagay na dati niyang ikinasisiya ngayon, kinaiinisan na niya. O, di ba? Minsan, dalawa, kahit anong sabihin niya, matatawa ka, matutuwa ka. Pero this time, wala siyang interes sa mga kinukwento mo at hindi ka na rin tumatawa ka, naiinis ka na. Di ba? Wag mo lang akong kaliwain. At siyempre, lahat ng mga bagay na sinasabi niya sa'yo ay wala na siyang interes. Kahit ano pang planuhin mo, kahit ano pang gawin mo, wala nang ka-interes-interes ang partner mo kapag kayong dalawa ay hindi na nagkakaintindihan. Di ba? At lahat ng sinasabi mo, wala sa kanya yon. Bala ka, parang pasok dito, labas lang dito. Di ba? Binabanggit niya ang ibang lalaki sa mga usapan. O ang babae, halimbawa ako yung babae, ang ikukwento ko yung mga lalaki na iba. Uy, ang bait niyan, ang galing yung kapitbahay natin. Lahat ng mga magaganda sa isang lalaki ay wala sa'yo, mag-isip ka na. Si lalaki din pag nagkukwento siya ng tungkol sa isang napakagaling na babae, mag-isip ka, bakit? Diya? At siyempre yung isang sinasabi nga natin, yung mga text man lang, wala siya, diba? Walang ginawa kundi matulog-tulog na lang. Or magtrabaho-trabaho na wala lang. Tandaan ninyo, sa loob ng bahay, kailangan ninyong mag-usap, magkwentuhan, at magsabihan ng mga nangyari sa inyong trabaho, kung ano man yun. Diba? Kasi yun ang dapat. May banding. Ngayon, hindi siya nag-i-initiate ng contact. Hindi rin siya nagsisimula mag-text o tumawag sa'yo. Diba? Huwag naman sobra laging text ng text. Kung ba, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Diba? Andito ako sa ganito, kumakain na rin ako, yung mga ganon. Diba? Pinag-uusapan niya ang mga kaibigang single. O, diba? Kunyari, kukwentuhan ka niya, yung ano kong ang kaibigan kong ganyan, ganding-ganda niya, galing-galing niya, diba? Nais niya ipahiwatig na masaya siya kahit wala siyang kasama. Masaya siya pag hindi ka kasama, yung mga ganon diba? Yun. Ayaw ka niyang ipakilala sa mga ibang kaibigan o pamilya niya. Naranasan ko yan. Di ba? Ako mismo ayaw ko ipakilala sa iba. Hindi na rin siya interesado na ipakilala ka sa mga mahalaga sa kanya. Yeah? So parang, yun nga, di ba? Nakakalungkot yung ganun. Basta titingnan nyo, kayong mag-partner, lagi kayong ano yun, alam nyo yun, na dapat alamin niyo ang mga bagay-bagay, kilalanin niyo ang bawat isa. Ano ba yung mga gawin niya dati, at gawin niya ngayong hindi na katulad dun dati. Yun, mga ganon. At alam mo niyo na nagiging malayo at hindi affectionate. Hindi na siya nakikipag-physical contact gaya ng dati. Di ba? Ang sinasabi lang natin dito, hindi na siya magiliw. Hindi na rin siya masayang kausap ka. Di ba? Ibig sabihin lang nun, ay pagod na sa'yo. Ang tinatamaan dito ang mga babae. Di ba? Nakaranas ba kayo ng ganyan? Say it to me. Ayan, Marge Tolentino. Yan is watching. Hello, Mampe. Marge Tibayan here, watching from Taiwan. Wow, sabi niya. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang bansa. Huwag kayong mangangaliwa. At hindi na rin nag-aayos sa sarili dahil ikaw yun, wala namang interest sa iyo di ba? Sometimes, di ba, bago dumating ka o sa pag-alis mo at nandun ka sa bahay, lagi siyang mabango, masarap tingnan, di ba? Ngayon, wala na siyang gana. Naranasan niyo ba yan? Hindi na siya nag-aayos, hindi na rin siya nag-e-effort na magpaganda para sa iyo. Pwede pang sa iba, di ba? Kapag talagang ang babae na, at sa babae po muna ito, ay naubos at napagod na, kahit anong gawin mo,
hindi na basta-basta babalik sa'yo o babalik sa dati. Mas mahirap pong mawalan ng gana ang babae kesa sa lalaki. Pag siya nawalan ng gana, nawalan ng gana talaga. Ayan, mga eksakto raw na nararamdaman ng tao, no? Sa ating mga babaihan. Interest nawawalan talaga daw ng interest sa ibang sa lalaki, yung partner niya. At dati daw sa umaga nag-good morning pa. Siya, good morning, paganda pa. Madalas na binablock pa nga daw siya, no? Kaya tapos pag gusto ko balikan, buong puso kong tinatanggap, sabi niya. Yung iba naman ang sasabi nito. So, nakaka-relate sila dito sa ating kwento. Yung sabik na sabik daw sa lingap, no, 'di ba? Na sometimes hahanapin mo sa iba. Kaya minsan nagkaka-interest ka dun sa iba. Ako yung gusto ko sabihin, 'di ba? Na hahanapin mo yung care sa iba na kasi hindi mo na nararanasan sa partner mo. 'Yon. May minsan makasama ang mga kaibigan ko parang naging immoral at ibigin ako ni DM. Ano ba 'to? Okay. So, ang sinasabi lang natin sa mga kababaihan, sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Diba? Sabihin. Tandaan po natin mabuti, mahalin ang ating sarili bago iba. At lagi pa rin natin sasabihin sa ating sarili na dapat magrespetuhan kayo pagdating sa usapin ng pagmamahalan. Diba? Minsan, nakakapagod magmahal. Ayan, at dapat sasabihin din sa kanila na ito ang nararamdaman ko. Ngayon kasi, mas maganda ngayon, pwede ka na mag-text-text lang, di ba? I-text mo. Tandaan natin mabuti, ang damdamin ng bawat isa dapat po nire-respeto natin. Naiintindihan ba natin yon? Ang pagrespeto sa partner mo, ang siyang napakaganda. At dapat bukas kayo sa bawat isa. Kasi pagka naggalit ka, hindi mo na klaro, 'di ba? Hindi mo na klaro yung usapin na 'yon, dadagdag ng dadagdag 'yan. Naintindihan ba natin 'yon? Dadagdag ng dadagdag po 'yan. Kaya dapat dapat okay. Sige. Tama ba itong relos ko? Anong oras na? Okay. So, ayan po ang 13 na sign. Mas dinagdagan pa nga natin ng iba. Okay, bago tayo magdire-diretso dito sa ating walang kaliwaan, tayo po ay magpaalala muna mula sa ating himpilan.
Okay, at syempre dito po tayo nagtatapos. Ayan, at tatandaan po natin lagi ang pamilya ang number 1 natin. Pumasok tayo dito, dapat tapusin natin. Ayusin po natin lahat at dapat walang Ako po'y nagpapaalam na sa inyo. Sana tandaan po natin ang mga pangyayaring ganito. Mag-usap mabuti, magkaroon ng bonding, at dapat magsabihan ng totoo. Walang sinungalingan. Ang tapat sa'yo